Ito ang isa sa mga interview kay Denise Cornejo kung saan matapang niyang itinanggi ang mga bintang ng actor-host na si Vong Navarro. Kung merong mang biktima dito at inosente, ako yon, wala nang iba. Paano nga ba nasangkot si Vong Navarro sa modelo at businessman? Sino nga ba ang totoong biktima ng insidente? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Kilalanin muna natin ang mga sangkot sa kontrobersyang ito na umabot sa humigit 9 na taon bago nabigyan ng linaw ang ilang detalye ng totoong pangyayari gabi ng January 22, 2014. Si Ferdinand Hipolito Navarro o mas kilalang Vong Navarro ay ipinanganak noong January 4, 1977 sa Makati City. Una na siyang nakilala bilang miyembro ng sikat na grupong Street Boys. Hindi nagtagal, pinasok din niya ang pag-aartista kung saan gumanap siya bilang Hercules sa Home Along the Riles taong 1992. Bumida din ang aktor sa maraming pelikula tulad ng Spirit Warriors, Agent X44, My Only You, Mr. Suave, Gagamboy, Mr. Kepweng at marami pang iba. Sumabak din siya sa una niyang hosting sa Super Laugh-In na isang comedy show. Sa angking galing, hindi lang sa pagsayaw at pag-arte, umalagwa ang karera ni Vong sa pag-host kung saan naging parte din siya ng What's Up, What's Up, MTV Ang Saya-Saya, Pilipinas Game Ka Na Ba at Your Face Sounds Familiar. Naging pribado ang personal na buhay ng actor-host hanggang sa ikasal siya kay Bianca Lapus na kapwa-artista taong 1998. Sila ay nagkaroon ng 2 anak ngunit naghiwalay din taong 2008. Kasalukuyan naman siyang mainstay host ng noontime show na It's Showtime kasama ang malalapit niyang kaibigan na sina Ann Curtis, Vice Ganda at Jong Hilario na dating miyembro din ng Street Boys nang mangyari ang insidente. 2 pa sa sangkot sa kasong ating pag-uusapan ay sina Cedric Lee at Denise Cornejo. Si Denise Milanette Cornejo ay panganay at nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid. Siya ay kasalukuyang kumukuha ng Hotel and Restaurant Management sa LaSalle College Antipolo nang mangyari ang insidente. Ayon sa kanyang mga social media accounts, siya ay model, stylist, motivational speaker at entrepreneur. Makikita din ang iba't ibang pictures ng dalaga sa mga print ad campaigns ng beauty brands tulad ng Body Shop at KB Whitening. Lumabas din siya sa ilang advertorial videos at mga commercials. Maliban dito, naging parte din siya ng ilang teleserye sa ABS-CBN. Abala din di umano ang dalaga sa pagdedesign sa kanyang sariling brand na Dark Closet International. Rumarampa din sa iba't ibang runway show ang modelo. Napabalita din na siya ay may koneksyon sa chairman ng GMA na si Atty. Gozon. Nilinaw naman niya na ang dating executive na si Rod Cornejo ang kanyang lolo. Ibinibida din ng modelo ang mga dinadaluhang event kung saan siya ay imbitado bilang motivational speaker. Nakafocus si Denise sa kanyang sariling negosyo at pagmamodelo hanggang sa lumabas ang isyong kinasasangkutan niya. Ang Filipino-Chinese businessman naman na 44 years old na si Cedric Kuwali ay sinasabing malapit na kaibigan ni Denise Cornejo. Isa siya sa 3 magkakapatid kung saan sinundan niya si Bernice na kanyang ate. Kumuha siya ng business administration sa De La Salle, Manila dahil na rin sa kagustuhang magnegosyo. Isa sa mga negosyo na kanyang pagmamay-ari ay ang Izumo Contractors Incorporated na di umano'y may hawak na mga major infrastructure projects ng gobyerno. Siya din ang chairman at president ng Waste Management Incorporated na namamahala sa landfill sa Cebu. Maliban dito, marami pang negosyong hinahawakan ng businessman kung saan kasosyo niya di umano ang ilang PNP officials. Bago pa ang pagkakasangkot niya sa issue ni Denise at Vong, nakilala din si Cedric bilang ama ng anak ni Vina Morales. Taong 2016 na mag-file ng kidnapping si Vina Morales kung saan humigit 1 linggong pinagstay ni Cedric ang 7 years old nilang anak sa kanyang poder. Ito ay labag sa visitation rights na una nang naapurbahan ng korte.
Taong 2018 nang utusan siya ng korte na bayaran ng 50,000 pesos para sa moral damages ang kampo ni Vina. Nag-file naman siya ng kasong libel laban sa aktres, ngunit dinismiss ito ng korte. Maliban dito, nasangkot din ng businessman sa gulo taong 2008 nang mag-file ng kasong physical injuries ang dating decathlon athlete na si David Buenavax dahil sa pangkukuyog ni Cedric at ng ilang kalalakihan. Ayon sa mga report, ang dalawa ay magkasosyo sa isang negosyo sa Ayala. May mga questionableng transaksyon di umano si Buenavax na siyang naging dahilan ng pananakit ng grupo ni Cedric. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Cedric, siya ay mabuti at maaasahang kaibigan. Reliyoso din daw ang businessman na isang born-again Christian. Hindi daw ito gagawa ng gulo o kakantiin ng kahit sino kung walang naagrabyado sa kanyang pamilya o mga kaibigan. Ngunit paano nga ba nadawit ang grupo ni na Cedric Lee sa kontrobersyang kinakaharap ni Denise Cornejo? Ano ang totoong nangyari sa loob ng condo unit ng dalaga sa Forbeswood Heights? Pera nga ba ang dahilan o sadyang may pambabastos na naganap? Sino nga ba ang totoong biktima sa kasong ito? Pag-usapan muna natin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari nang lumabas ang insidente sa media. January 24, 2014, naglabas ng statement si Chito Ronyo na manager ni Vong Navarro ukol sa gulong kinasasangkutan ng alaga noong gabi ng January 22. Ayon dito, kasalukuyang nasa ospital ang aktor dahil sa malalang pinsalang nakuha niya. Pinagtulungan di umano ng isang grupo ng mga lalaki sa Fort Bonifacio Taguig ang komedyante. Inimbitahan daw ng isang kaibigang babae si Vong Navarro sa kanyang condo unit. Ginapos at pinagtulungan di umano ng mga lalaki ang aktor. Hindi agad pinangalanan ng babae at ang nasabing grupo ng mga lalaki. Kinabukasan, January 25, 2014, isang police blotter ang lumabas kung saan naglalaman ito ng salaysay mula sa isang babaeng nagngangalang Denise Cornejo. Nakasaad dito ang detalye ng pangyayari gabi ng January 22. Ayon dito, hindi na magsasampa ng kaso ang dalaga sa tangkang pangahay sa kanya ng isang lalaking nagngangalang Ferdinand H. Navarro. January 26, 2014, inilabas na ng kampo ni Vong Navarro ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa insidente. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ana Malyonga, ang magkapatid na sina Cedric at Bernice Lee ay kasama sa grupong kumuyog sa kanya. Tinatayang 6 hanggang 7 tao ang pinagtulungan ang aktor. January 27, 2014, lumabas ang interview ni na Cedric at Denise kung saan itinanggi ng dalawa ang ibinibintang ng actor-host. Sa interview kay Denise Cornejo, siya ay inosente at ang totoong biktima ng sitwasyon. Pinaalalahanan niya din ang aktor tungkol sa kung ano ang matututunan ng kanyang mga anak kung patuloy niyang itatanggi ang totoong nangyari. Kuya Bo, may mga anak kang lalaki. May mga kapatid kang babae. Yung mga anak mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamana mo sa kanila? Yung mali? Habang buhay mo natalin yan. January 28, 2014, sumailalim sa operasyon sa ilong si Vong dahil sa mga tinamong pinsala. Samantala, inilabas din ng NBI ang CCTV footage na nakuha sa Forbeswood Heights condominium. Sinadya ng NBI si Vong sa ospital para kumpirmahin ang grupo ng mga kalalakihan na sangkot sa insidente. Kasabay ng pagkilala ng actor-host kina Cedric Lee at kanyang grupo, formal na siyang naghahain ng kaso. Pinangalanan sina Cedric at Bernice Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero, Sima Rance, Jed Hernandez alias Mike at JP Calma. Patong-patong na kaso ang isinampa ng kampo ni Vong, kabilang na ang grave coercion at serious illegal detention. January 29, 2014, nagtungo naman si Denise Cornejo sa Taguig City Prosecutor Office para formal magsampa ng kaso laban kay Vong Navarro.
Ilang araw pagkatapos pumutok ang balita, January 30, 2014, binalikan ng NBI si Vong sa ospital para sa supplemental affidavit ng iba pang sangkot sa insidente base na rin sa kuha ng CCTV. Kinumpirma ni Vong ang grupo na nakuhaan sa CCTV na siyang di umano'y kumuyog sa kanya. Hinainan din ng sapina ang grupo nila Denise ngunit walang sumipot maski isa sa kanila. Hiningian naman ng BIR ng tax return si Cedric Lee dahil una na niyang binanggit na wala siyang dahilan para huthutan ng actor-host dahil sa kabila ang negosyong hawak niya. Inisyuhan din ng bulletin order ang kampo ni na Denise Cornejo at Cedric Lee ng araw na yon na nauna ng hiniling ng kampo ni Vong. January 31, 2014, humingi ng dagdag na seguridad ang manager ni Vong na si Chito Ronyo dahil sa mga banta sa buhay ng aktor at ng kanyang pamilya. Sinabi ni Bianca Lapus na dati niyang asawa na una na nilang sinecure ang kanilang mga anak bago pa naghain ng reklamo si Vong. Ilang buwan nang lumipas, April 10, 2014, dinismiss ng Department of Justice ang kasong isinampa ni Denise Cornejo laban kay Vong. Ayon sa korte, walang narinig na ingay ang mga kalapit na unit ng dalaga na magpapatibay ng kanyang akusasyon sa aktor. Hindi rin daw kapanipaniwala na kung siya ay nakaranas ng pang-aabuso, paanong masaya siyang lumabas para mag-dinner kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan, nag-issue ng warrant of arrest ang ahensya para sa grupo ni na Cedric Lee para sa kasong grave coercion. Bago pa ito, nakalabas na ng bansa ang isa sa mga akusado na si Jose Paulo Calma o JP Calma. Naaresto din sina Bernice Lee at Jed Fernandez alias Mike. Ilang linggo lumipas, April 26, 2014, naaresto sina Cedric Lee at Seymour Rance sa isang resort sa Eastern Samar. Samantala, kusa namang sumuko si Denise Cornejo sa Camp Crame noong May 5. Sa kabila ng pagkakaaresto kina Bernice, Mike at Denise, agad din silang nakapagpiyansa sa halagang 12,000 pesos bawat isa. May 6 ng parehong taon, ito ang kauna-unahang pagharap ni na Vong Navarro at ang grupo ni na Cedric Lee at Denise Cornejo pagkatapos ng insidente. Hindi pinayagan ng media sa loob ng Taguig Regional Trial Court kung saan naganap ang unang arraignment. July 1, 2014, sa pangalawang pagkakataon, muling dinismiss ang kasong isinampa ni Denise laban kay Vong Navarro dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. September 17, nakalaya sina Cedric Lee at Seymour Rance nang sila ay payagan ng korte na magpiyansa ng ₱250,000 bawat isa. Sumunod namang nagbayad ng kanyang piyansa si Denise ng sunod na araw kung kaya't agad din siyang nakalaya. Isang taon nang lumipas, January 25, 2015, pagkatapos ng 2 buwang surveillance, tuluyan nang naaresto ang isa pang sospek na si Ferdinand Guerrero sa Ritz Condominium sa Makati. August 25, 2017, 2 taon simula ang insidente, na-dismiss ang kasong grave coercion laban kay Seymour Rance at JP Calma. September 6, 2017, sa pangatlong pagkakataon muling binasura ng korte ang kasong isinampa ni Denise laban sa aktor. Ayon sa korte, maliban sa kakulangan ng ebidensya, malaki ang naging papel ng pabago-bago niyang testimonya ukol sa pangyayari noong January 17 at January 22, 2014. Samantala, nasintensyahan ng 6 na buwan hanggang 3 taon at 6 na buwan na pagkakakulong sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Jed Fernandez alias Mike sa kasong grave coercion noong July 27, 2018. Pinawalang sala naman si Bernice Lee dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ilang taon pa ang lumipas, July 21, 2022, binawi ng Court of Appeals ang pag-dismiss ng Department of Justice sa 2 kasong isinampa ni Denise Cornejo noong April 2014 laban kay Vong Navarro. September 19, 2022, nag-issue ng warrant of arrest laban kay Vong Navarro ang NBI sa kasong inihain ni Denise kung saan sumuko din agad ang actor-host. Sa kabila ng pag-apila ng kampo ni Denise, pinayagang magpiyansa si Vong Navarro sa halagang ₱1,000,000. Ilang buwan nang nakalipas, December 5, 2022, nang makalaya ang aktor pagkatapos ng ilang buwang pagkakakulong sa Taguig City Jail.
Himayin naman natin ang mga naging interview at testimonya ni Vong Navarro, Denise Cornejo at Cedric Lee. Lumabas noong January 26, 2014 ang full interview ng Bas ng Bayan kay Vong Navarro kung saan dinital niya kung paano nagsimula ang pagkakasangkot niya sa dalaga hanggang sa gabing nangyari ang insidente. Ayon sa aktor, 2 beses niya palang nakita si Denise mula nang nakilala niya ito 2 taon na ang nakalipas. Inimbitahan siya ng dalaga noong January 17, 2014 sa kanyang condo unit sa Forbeswood Heights sa Taguig. Dinalhan di umano ng binata ng white wine ng dalaga na siya mismong sumundo sa kanya sa labi ng kondo. Nag-inuman na nagkwentuhan ng dalawa sa loob ng unit kung saan binanggit ng actor host na nagpakita ng motibo si Denise. Wala di umanong pagtatalik na naganap ngunit may harutang nangyari. Maayos daw ang paghihiwalay ng dalawa kung saan nag-text ang dalaga and I quote, "Bad boy ka," end of quote. Hindi man naging malinaw sa kanya ang ibig sabihin ng text ni Denise, nireplyan niya ito ng, "I'm sorry, bawi ako." Nakatanggap daw siya uli ng text mula sa dalaga na inimbitahan siya sa kanyang condo unit sa pangalawang pagkakataon. Ayon dito, nais niyang pag-usapan ang nangyari noong nakalipas na gabi at sinabi pa niya na ipagluluto siya ng dinner. Ayon naman kay Vong na weirdohan siya sa pakikitungo ni Denise dahil bigla di umano naging sweet ang mga sumunod na text messages nito sa kanya. Binaliwala niya ito at nagdesisyon na makipagkitang muli sa dalaga gabi ng January 22. Miyerkules, January 22, tinawagan pa di umano ng actor host ang dalaga para kumpirmahin kung tuloy ang pagkikita nila. Kinumpirma naman ito ni Denise ngunit nagsabi ito na dalhan na lamang siya ng pagkain para hindi na siya magluto. Pagkatapos makipagkita sa mga kaibigan, nag-take out ng pagkain si Vong Navarro at dumiretso sa kondo. Tinawagan niya ang dalaga para sabihin na siya ay nasa labi na ngunit imbis na sunduin, pinadiretso na siya ni Denise sa kanyang unit. Nang makapasok na sa condo unit si Vong, inilapag niya ang pagkain at aktong papunta na siya sa sopa nang bigla nang lumabas si Denise ng unit. Bago pa man siya nakapagsalita, 2 lalaki ang lumabas sa kwarto kung saan ang isa ay may hawak na baril at tinutukan siya. Namukhaan niya ang isa sa mga lalaki na kilalang businessman at dating kinakasama ni Vina Morales na si Cedric Lee. Agad siyang ibinalandra sa sahig ng 2 lalaki at pinaulanan ng suntok habang nakagapos. Tinakot siya na ililigpit ang buo niyang pamilya kasama siya kapag gumawa siya ng kahit anong ingay. Pinatanggal din ang kanyang pang-ibabang suot at saka binidyohan ng isa sa mga lalaki. Pinilit daw siya na sabihin na ginalaw niya ang kaibigan. Maliban dito, binaboy di umano ng grupo ang kanyang pagkalalaki. Nagpatuloy ang pananakit sa kanya ng grupo na tinatayang nasa 6 hanggang 7 katao. Sinabihan daw siya ng isa sa mga lalaki na bigyan niya ng 200,000 pesos si Denise para sa mga damages. Ngunit sinigundahan daw ito ni Cedric na gawing kalahating milyon. Sa takot para sa kanyang buhay at pamilya, walang nagawa si Vong Navarro kundi sumang-ayon na lang sa lahat ng gusto nila. Umabot sa 2 milyon ang hinihingi ng kampo ni Cedric ngunit tumanggi na ang actor host. Nilapitan daw siya ni Mike para sabihin na ipapablatter siya bilang proteksyon sa kanilang grupo. Nagpunta sila sa estasyon ng pulis kung saan gumawa ng salaysay si Denise Cornejo na nagsasaad na nahuli daw sa akto si Vong Navarro. Sa takot pa din ng actor host, pumirma siya sa salaysay ng dalaga at tumanggi na magbigay ng sarili niyang salaysay. Una nang sinabi ng grupo na ihahatid siya pabalik ng condo unit ngunit mas pinili niya na magpahatid sa mga pulis. Pagdating sa parking lot, ipinaalala pa sa kanya ni Mike ang kanilang usapan. Kinuha ang kanyang phone number para maibigay ang mga detalye kung saan ipapadala ang napag-usapang 1 milyong damyos. Ayon kay Vong, nagdesisyon siya na dumiretso sa NBI kesa ibigay ang hinihingi ng grupo dahil ayaw na niyang maulit sa ibang tao ang nangyari sa kanya. Dagdag pa niya, wala siyang alam na may karelasyon ang dalaga. Paulit-ulit din siyang humingi ng kapatawaran sa nooy girlfriend niya na si Tanya. Sa salaysay ng modelo, taong 2011 na mag-cruise ang landas nila ng actor host. Kasalukuyan daw siyang namimili ng sapatos para sa kanyang kapatid kung saan endorser naman si Vong Navarro.
Isang staff ang humingi ng kanyang number na ibinigay niya naman dahil na rin sa pag-aakalang ito'y maaaring isang oportunidad. Nagulat na lamang siya nang mag-text at magpakilala ang komedyante sa kanya. Dito na daw nagsimula ang pangungulit ni Vong para makipag-date siya sa kanya. Ilang ulit na din daw niyang tinanggihan ng binata dahil abala siya sa kanyang mga engagements at pag-aaral. Sa madalas na pagte-text ng binata, naging palagay na din ang loob niya kaya nire-replyan niya ito paminsan-minsan. January 17, tinawagan daw siya ng actor-host para imbitahang lumabas. Nang araw na yun, nakatakda siyang makipagkita sa isang kaibigang nagngangalang Ana Peña. Tinanggap niya ang imbitasyon ng binata, ngunit nagdesisyon sila na magkita na lamang sa kanyang condo unit. Mas naging komportable siya na papuntahin ito sa kanyang unit dahil inaasahan niya din ang pagpunta ng kanyang kaibigang si Ana. Bago pa daw dumating si Vong sa kanyang unit, kumain siya sa labas kasama ang mga kaibigan sa The Fort area. Nang makauwi siya ng gabing iyon, tumawag daw ang actor-host na nasa lobby na ito ng kondo. Sinundo niya ito at pinapasok sa kanyang unit. Habang nakaupo sa sofa ang binata, bumalik siya sa kanyang study table para tapusin ang ilang trabaho sa kanyang laptop. Ilang beses daw siyang inalok ng actor-host ng wine na dala nito, ngunit paulit-ulit niyang tinanggihan. Nagkomento daw si Vong and I quote, "Ano ba yan? Magkikita tayo tapos trabaho ng trabaho. Hindi ka nag-e-entertain eh." End of quote. Sinabi niya sa komedyante na hinihintay pa nila ang kanyang kaibigan na ikinagulat naman na actor-host. Ilang minuto ang lumipas, tumawag ang kaibigan niya na nagsasabi na hindi na ito makakarating. Nagdesisyon siyang pauwiin si Vong kung saan maayos niya itong sinabihan na kung pwede umuwi na. Nagbiro ang aktor na pwede siyang mag-sleepover na tinanggihan naman ni Denise. Bago pa daw umalis ang komedyante, sinabihan pa daw siya na dapat bumawi sa kanya next time. Nagpatuloy daw ang palitan ng text ng dalawa hanggang sa tawagan siya ng komedyante noong January 22, 2014 sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pumayag daw siya na puntahan ni Vong sa kanyang kondo dahil naisip niya na hindi naman ito magtatagal. Bago pa ito, plano na daw niyang kumain sa labas kasama ang kaibigan na susunduin din siya sa kanyang unit. Pababa na sana siya ng lobby nang maabutan niya ang komedyante sa elevator na una na daw nagsabi na nakalimutan ang number ng kanyang unit. Pinapasok at pinaupo niya ang actor-host sa sofa habang inaayos niya sa kusina ang mga pinamili sa mini-stop. Sinundan daw siya na aktor at dito na nagsimula ang panghihipo sa kanya. Hindi na daw siya naging komportable sa ginagawa ni Vong kung kaya't sinabihan niya ito and I quote, "Kuya, ayaw ko. Sorry, hindi ko talaga ito magagawa." End of quote. Nagsimula daw maging iritado at agresibo ang actor-host kung saan hinila daw siya papuntang sofa. Nagpumiglas di umanos Denise kung saan nakatakbo siya papuntang kwarto ngunit naabutan siya ng komedyante. Nagsimula na daw siyang magsisigaw at manlaban ngunit wala itong naging epekto. Dito na daw dumating ang kanyang mga kaibigan na agad hinila palayo ang actor-host. Inalo daw siya ng kanyang kaibigan kung saan dinala siya sa poolside para kumalma. Pagbalik niya sa kanyang unit kung saan nakagapos ang komedyante, nagdesisyon siya na ipablatter ito kasama ang mga kaibigan. Paulit-ulit daw na nagmakaawa si Vong na huwag ilabas sa media ang nangyari dahil masisira ang kanyang career at maapektuhan ang kanyang mga anak. Sa istasyon din daw ng pulis, nag-alok ng 200,000 pesos ang aktor na umabot ng 800,000 pesos. Sa pagod at traumang inabot, hindi na rin daw siya nakapag-isip ng maayos kung saan mas pinili niya na wag na isampa ang kaso. Pinanghawakan naman nila ang salaysay na ginawa niya sa istasyon ng pulis na permado din ng aktor. Dagdag pa niya, nakitulog muna siya ng gabing iyon sa bahay ng kaibigan dahil ayaw niyang maalala ang nangyari. Sa ating timeline ng pangyayari, binanggit ko na noong September 2017 muling dinismiss ang pangatlong kasong isinampa ng dalaga laban sa aktor. Ito ang naging salaysay ni Denise Cornejo sa affidavit na isinumite niya noong July 2017. Saad ng dalaga, hindi na ilagay na may nangyari sa pagitan nila ni Vong noong January 17. Ayon sa kanya, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan niya at ng abogado kung kaya't may ilang detalye ang hindi na ilagay. Kwento niya, January 17 nang dumating ang binata sa kanyang kondo na may dalang wine. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, uminom siya ng wine para pagbigyan ng komedyante.
Nagsimula daw siyang mahilo at nahirapan igalaw ang katawan. Dito na nagsimula na maging agresibo at bastos ang actor host. Pinilit niya daw magpumiglas ngunit tuluyang nagawa ni Vong Navarro na makuha ang kanyang pagkababae. Dagdag pa niya, may nakuhang gamot ang mga pulis sa gamit ni Vong na siyang di umanong ginagamit para mawalan ng lakas ang isang tao. Sinabi niya rin na nagkaroon siya ng impeksyon sa kanyang pribadong parte. Tinext niya si Cedric na agad naman daw nagpunta sa kanyang unit kasama pa ang ibang kaibigan. Ikinuwento niya ang nangyari at inalok daw siya nito na samahan sa istasyon ng pulis para i-report ang insidente. Tumanggi siya na gawin ito dahil na rin sa kahihiyan. Ilang araw ang lumipas, January 22, tumawag daw sa kanya ang actor host pasado 8:00 ng gabi. Nais daw ng binata makipagkita muli para personal na humingi ng dispensa. Pumayag siya na muling magpunta si Vong sa kanyang kondo kung saan nagdala daw ito ng pagkain. Sinabihan niya ang kaibigang si Cedric at ang iba pa para masaksihan nila ang pangyayari. Dumating ang aktor sa unit ng dalaga kung saan sinabi niya na kasalukuyang nasa fire escape ang 3 kaibigan para manigarilyo. Dito na nga naaktuhan ng mga kaibigan ang ginagawang kalokohan ni Vong Navarro sa kanya. Ayon kay Cedric Lee, kakain daw sila sa labas ng kapatid na si Bernice kasama si Zimmerman kung saan susunduin nila si Denise sa kanyang kondo. Pagdating daw nila sa unit ni Denise, narinig nila na may sumisigaw. Nagtungo sila sa kwarto ni Denise at dito na nga naaktuhan nila ang pagpupumiglas ng dalaga habang ipinipilit ni Vong ang sarili niya. Hinila daw niya pababa ang binata kung saan ang laban nito kung kaya't itinali nila gamit ang duct tape. Dinala ito sa istasyon ng pulis para mag-file ng report ngunit hindi na nagsampa ng kaso ang dalaga dahil sa pagmamakaawa ng actor host. Dagdag pa niya, si Vong Navarro ang nag-alok na magbayad sa mga nasirang gamit ni Denise kung kaya't hindi totoo ang alegasyon ng panghuhuthot. Sa mga inilabas na mga impormasyon na nakalap naman ng NBI, kabilang na dito ang mga palitan ng mensahe ng 3 at ang mga CCTV footages, kunestyon nila ang salaysay ng dalaga. Ayon sa NBI, imposibleng naaktuhan ni na Cedric ang di umano'y pang-aabuso ni Vong dahil na rin sa kuha ng CCTV. Makikita na lumabas ng condo unit si Denise bago pa dumating ang grupo ni na Cedric Lee. Ipinakita din sa CCTV na kalahating oras bago dumating ang actor host sa condo unit na una nang dumating sina Bernice Lee at 2 pang lalaki. Ilang minuto lang ang lumipas, lumabas mag-isa si Bernice Lee. Ito'y nagtugma sa testimonya ni Vong Navarro tungkol sa di umano'y 2 lalaki na nasa loob na ng unit ng dalaga bago pa siya dumating. Kumpirmado din na 7 katao ang magkakasama sa nangyaring insidente. Ayon sa timestamp ng CCTV sa elevator, 10:38 ng gabi ng January 22 nang dumating si Vong sa condo unit kung saan nakuhaan ang pagsakay niya ng elevator paakyat sa unit ni Denise. Wala pang 1 minuto, lumabas naman si Denise at bumaba sa lobby gamit din ang elevator. 10:41 PM mag-isang dumating si Cedric Lee at makikita ang pagpasok niya sa elevator at paglabas sa 2nd floor kung nasaan ang unit ni Denise. Pagkatapos nito'y magkakasunod na dumating sina Ferdinand Guerrero, Jed Fernandez alias Mike at ang pagbalik ng kapatid ni Cedric na si Bernice Lee. 11:13 PM nang ibaba ng grupo si Vong na makikitang nakatali na ang mga kamay. Pinapalibutan siya ni na Ferdinand Guerrero, Seymour Rance, Cedric at Bernice Lee kasama si Denise Cornejo. Madaling araw ng January 23 pagkatapos ng sinasabing pagbablatter, makikita ang pagpasok ng nakangiting si Denise kasama ang grupo ni na Cedric Lee sa elevator papunta sa kanyang unit. Nilapitan siya ng businessman kung saan kapansin-pansin ang pagiging sweet ng dalawa. Ang mga kuha sa CCTV ay isa sa naging ebidensya ng tunay na nangyari gabi ng January 22, 2014. Una ng koneksyon ng NBI ang salaysay ng dalaga nang hindi magtugma ang ibang detalye nito sa mga CCTV footages. Hindi rin nakatulong ang pabago-bagong testimonya ng dalaga. Habang patuloy na dinidinig ang kaso, pinayagan ng korte na magpiyansa ng 1 milyon si Vong Navarro.
Ilang buwan ang lumipas, nagbalik telebisyon ng actor-host noong January 16, 2023. Buong pusong tinanggap ng It's Showtime family si Vong Navarro sa kanyang pagbabalik. Makikita din ang nag-uumapaw na suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga tagahanga. Pagkatapos ng 9 na taon na paghihintay, February 8, 2023, tuluyan ng binasura ng Supreme Court ang mga kasong isinampa ng kampo ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Ito ay inilabas sa publiko noong March 13 ng parehong taon. Sabay-sabay na inabangan ni Vong Navarro at kasamahan sa noontime show ang pagbasura sa mga kasong kinaharap niya. Naging emosyonal ang actor-host habang siya ay nagpapasalamat sa kanyang pamilya, kaibigan at mga fans na walang sawang sumuporta sa kanya. Samantala, dismayado man ang modelong si Denise Cornejo sa naging desisyon ng korte, pinaplano ng kanyang kampo na mag-file ng motion of reconsideration para reviewin ang desisyon ng korte, ngunit sa huli hindi niya rin ito itinuloy. Sa kabila nito, nagpatuloy naman ang pagiging abala niya sa iba't ibang events. Sa kanyang mga social media accounts, ibinida niya ang mga achievements niya tulad ng pagtatapos niya sa kursong Organic Agriculture sa UP Los Baños at pagpasa niya sa isang online examination sa Harvard University. Maliban sa paninindigan para sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata, siya din ay founder ng Green Revolution na alinsunod sa kanyang advokasya sa pangangalaga ng kalikasan. Taong 2022 naman ang mapabalitang nahatulan ng hanggang 18 years na pagkakabilanggo ang negosyanteng si Cedric Lee kasama pa ang isang dating politiko. Ito ay dahil sa questionableng pag-release ng pondo para sa isang proyekto sa Bataan. Sa kabila ng pagre-release ng pera, walang naitayong public market sa naturang syudad. Sa kabila ng kinasasangkutang gulo, nanatili sa tabi ng actor-host ang kanyang kasintahang si Tanya Winona Bautista. Siya ay creative manager at screenwriter sa parehong network. Pagkatapos ng 11 years, noong November 28, 2019, isang engranding kasalan sa Tokyo, Japan ang naganap na dinaluhan ng malalapit na kaibigan ng dalawa. Aktibo pa din sa showbiz si Vong Navarro kung saan patuloy ang kanyang pag-host sa noontime show na It's Showtime. Abala din siya sa kanyang mga social media accounts na umabot na sa humigit 2 million followers. Sa kabila nito, patuloy na tinututukan ng kanyang mga abogado ang kaso. Pagkalipas nga ng humigit 10 taon, inilabas ng Taguig Regional Trial Court ang sentensya noong May 2024 laban sa kasong illegal detention kina Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pa. Hinatulan ng reklusyon perpetua o 40 years na pagkakakulong sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Zemarans at Ferdinand Guerrero. Sila ay pinagbabayad din ng korte ng total of 300,000 pesos para sa damages na dinulot nila sa aktor. Hindi rin sila pinayagan ng korte na magpiyansa. Samantala, nag-issue ng warrant of arrest para naman kina Cedric Lee at Ferdinand Guerrero. Dinala sina Zemarans at Denise Cornejo sa Reception and Diagnostic Center para sa booking procedures bago sila tuluyang ilipat ng kulungan. Ayon sa mga report, si Rans ay ikukulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City at sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City naman si Denise Cornejo. Sumuko naman si Cedric Lee sa NBI ilang oras pagkalabas ng hatol ng korte. Pagkatapos ng booking procedures kung saan chinek ang kalagayan ng akusado, May 4, 2024, tuluyan ang inilipat sa New Bilibid Prison si Cedric Lee kung saan inaasahang mabubulok siya kasama ang kaibigang si Rans. Kasalukuyan pa ding inaabangan ng mga susunod na mangyayari sa kasong ito dahil wala pa sa kustodiya ng kapulisan ang akusadong si Ferdinand Guerrero. Inaasahan ding aapela ang kampo ng mga akusado sa Court of Appeals. Samantala, hindi man umaten ng hearing si Vong Navarro, ipinaaabot ng kanyang abogado ang pasasalamat sa hustisyang nakamit. Buong puso din nitong nagpasalamat sa kanyang pamilya, mga kaibigan at fans na kasama niya sa pagsubok na ito. Sa huli tandaan natin ang pera ay isa sa ugat ng kasamaan. Huwag din nating baliwalain ang mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin ng lubos. At pakatandaan natin na ang katotohanan ay lalabas at lalabas din.